Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Isama natin ang comparison sa dalawang laban o dalawang pares na laban na ating babanggitin. Una, sa bakbakan sa pagitan ni Eman Bacosa kontra J. Clyde Langahin. At maging sa labanan naman sa pagitan ni Yumir Marcial kontra Judsak Sinam ng Thailand. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. So, unahin na natin ang bakbakan sa pagitan ni Eman Bacosa at J. Clyde Langahin, na kung saan ang kanilang fight schedule po mga kaibigan ay sa Marso 24, taong kasalukuyan. Doon po gaganapin ang bakbakan sa Okada Manila Hotel and Casino, Parañaque City, Manila, Bansang Pilipinas. Under naman ito sa Ilorde Promotion kay Sir Johnny, at sa MP Promotion sa ating pambansang kamao na si Sir Manny Pacquiao. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin mo nang alamin ang konti mga background dito sa magkabilang panig. At unahin natin ang sa panig ni J. Clyde Langahin na makakalaban niya si Eman Bacosa. J. Clyde Langahin may impresibong kartada po na 1 wins coming by way of knockout. May isang talo, may isang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit. Lumalaban sa featherweight division si J. Clyde Langahin, na kung saan last fight ng boksingerong ito ay noong Oktubre 11, 2023. Nakalaban nito si Jeffrey Diale. Panalo by first round, technical knockout, schedule 4 rounders itong si J. Clyde Langahin. Sa panig naman ni Eman Bacosa, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada din po. 2 wins coming by way of knockout, undefeated, at may isang tabla. Na may edad lamang na 20 anyos at ang height 5 foot and 10 inches, reach 74 inches, orthodox ang kanyang stance, ang out ratio 100%. Last fight, Pebrero 9, 2024, Jason Bakluhan, panalo by third round technical knockout itong si Eman Bacosa. Kaya naman po, sa panig ni J. Clyde Langahin, na kung saan hindi ko nabanggit ang kanyang height, reach, maging ang kanyang stance is orthodox, naka-out ratio 100%. Wala sa kanyang record po mga kaibigan, at mahirapan tayong suriin yung kanyang pinaka-record dahil po ito po ay isang 4 rounders pa po lamang. Ngayon, sa ating comparison, mga kaibigan, ang maglalaban kasi itong si Eman ay lumalaban sa lightweight division, samantalang si J. Clyde Langahin ay sa featherweight division. Palaisipan kung aling division ang masusunod. Kung sakaling ang masusunod ang lightweight division, magdagdag ng timbang si J. Clyde Langahin, na kung saan dalawang division po ang kanyang aakyatin para makalaban si Eman Bacosa. Pero kung sakaling sa featherweight division man sila magpangabot, magbawas ng timbang si Eman Bacosa, at ang katanungan naman natin dito kung di ba siya mapipiga. At sa panig naman ni J. Clyde Langahin, kung kaya ba niyang saluhin ang mga power punches na pakawalan doon sa pioneer na sa lightweight division. Gayong for the first time siyang mapapalaban doon. Madala ba niya ang kanyang power, ang kanyang kilos o kanyang galaw? Kaya dito mga kaibigan, so nakadepende ito kung aling division ang masusunod. Pero sa tingin ko, ang masusunod dito ay ang lightweight division. So sa makatuwid, dihado dito sa bakbakan si J. Clyde Langahin. Ngayon, maghahayag tayo ng sarili nating prediction sa bakbakan. Prediction ko dyan, Eman Bacosa by technical knockout. Kung sakaling di magawa ni Eman Bacosa na may knockout si J. Clyde Langahin, gamit ang kanyang height and disadvantage power at saka pagka-agresibo volume puncher, pwede niyang may dominant laban at may panalo pa rin ni Eman Bacosa ang laban by unanimous decision or split decision. Pero this is boxing, anything can happen. Hindi porket maraming kalamangan si Eman Bacosa ay panalo na agad yan.
tandaan natin, may mga kamay, nag-ensayo din itong kanyang mga kalaban. Kaya mga kaibigan, sa panig naman ni J. Clyde Langahin, kung gusto niyang manalo, i-knock-out niya si Iman Bakusa. Ang tanong, may posibilidad ba, may chance bang makapagpa-knock-out si J. Clyde Langahin? Oo naman, may posibilidad din po. Na kung saan, kailangan niya ang adjustment, timing, na patamaan si Iman Bakusa sa mga kakulangan nito pagdating sa depensa. Kumbaga, ang gagawin ni J. Clyde Langahin ay tatimingan niya or samantalahin niya ang mga butas sa depensa ni Iman Bakusa. So, may chance pa rin manalo mga kaibigan. Oo. At sa boxing kasi, hindi porket dihado, talo agad. At hindi rin porket yamado ay panalo agad yan. Maglalaban pa sila mga kaibigan, na kung saan doon natin makikita kung wala bang iindahin si J. Clyde Langahin, na kung saan for the first time siyang mapapalaban sa lightweight division. Madala ba niya yung kanyang tibay, yung kanyang liksi, kanyang bilis, kanyang skills? Yun ang mga katanungan dyan para sa kanyang mga kaibigan. Na sana makapagbibigay ito ng magandang laban doon kay Iman Bakusa. Ngayon, ang atin namang tatalakayin ay ang laban naman ni Yumir Marcial kontra sa Thai fighter na si Chudsak Sinam, na kung saan under ito sa MP promosyon ng ating pabansang kamao. Fight schedule naman ito Marso 23 taong kasalukuyan. Doon yung pinamakbakan sa Ninoy Aquino Stadium, District of Malate, Manila. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, karanasan sa laban at skills. Unahin natin ang Thai fighter. Itong si Chudsak Sinam po ay may impresibong kartada. 23 wins with 19 wins coming by way of knockout. May 13 talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Lumalaban ito sa super middleweight division. Sa kanyang 13 talo, 7 bisis ito nakatikim po ng knockout or technical knockout. Sa ngayon, may edad ito na 28 anyos at ang height nito ay 5 foot and 8 inches, reach 65.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 82.61%. So, knockout artist pala ito. Napakataas po ng kanyang knockout ratio. Last fight ng boksingerong ito, December 24, 2023. Nakalaban ito si Virad Panyagon Pivad. Panalo by third round technical knockout si Chudsak Sinam. Pagdating sa eksperyensya po nitong si Chudsak Sinam, so doon tayo dadako sa kanyang mga nakalaban, na kung saan yun ba'y di kalibre na opponent, nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan o eksperyensya. Kaya pangalanan natin ang mga boksingerong sa kanyang record, ay nakikita natin ang mga magagandang record, mga kaibigan. Katulad nito si Yuki Nonaka. Hindi po ito basta-bastang boksingero, mga kaibigan. Si Jack Brown, Jerome Pampilon, na kung saan po, mga kaibigan, masasabi kong mga di kalibreng boksingero po yan, na kung saan para sa akin nakapagbibigay ng magandang karanasan kay Chudsak Sinam. Ngayon, darako tayo sa skills na taglay-taglay ni Chudsak Sinam. Isa itong boxer puncher po, mga kaibigan, na kung saan saklaw ang mga skills or style na ating babanggitin. Preservative style, malimit niyang ginagawa yan. Paminsan-minsan defensive style, backpedal. Willing sa brulan o tututo na bakbakan, malimit rin niyang ginagawa yan. May counterpunching ability rin or counterpunching style. Bullyong puncher ito, napakasipag bumato ng mga suntok, taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, mga kaibigan, kumakain ito ng kamao. Hindi mahigpit sa depensa itong si Chudsak Sinam. Ang kanya ay weaving lamang, tapos naka-cover. Nakataas ang kamay, ganyan. At may pagka-flat-footed po ang boksingerong ito. Sa panig naman itong ating kababayan na si Yumir Marcial, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ito na 4 wins with 2 wins coming by way of knockout, undefeated. Para po sa mga boxing fans na hindi gaanong nakilala si Yumir Marcial, ito po ay Olympian. Lumalaban po sa Olympic at aktibo sa Olympic. Sa makatuwid, bagamat kakaunti pa po lamang sa bilang ang kanyang mga laban dito sa professional fights, pero ang pinaka-background naman niya ay Olympian. Lumalaban sa Olympic. Sa ngayon, may edad 28 anyos itong ating kababayan at ang height nito ay 5 foot and 8 inches ayon sa BoxRec. Ngunit doon po sa mga previous fight nito, may nakita akong laban na nag-height na ito ng 5 foot and 10 or 6 foot, mga kaibigan. So, hindi piho ang height nitong si Yumir Marcial. Na sa tingin ko,
Nasa 5 foot and 10 ito. Southpaw ang kanyang stance, knockout ratio 50%. Last fight, Pebrero 11, 2023, Ricardo Villalba, panalo by second round. Technical knockout itong ating kababayan. Na kung saan ang kanyang status dito po sa professional boxing ay inactive. Isang taon po na hindi siya napapalaban. Pero baliwala lang yan yung kanyang pagka-inactive sa professional boxing dahil aktibo siya sa amateur, mga kaibigan. So, sa experience ni Yummer Marcial, ang pinaka-background talaga niya ay Olympian. Dadako tayo sa kanyang skills, which is isa itong boxer puncher. Saklaw ang mga galawan na ating babanggitin: defensive style, pressure fighter style, counter punching style, willing sa buruan, utututo na bakbakan. Taglay nitong si ating kababayan ang hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, may magandang depensa itong ating kababayan. Bagamat hindi naman ito talagang mahigpit sa depensa, pero may magandang depensa itong ating kababayan. May kakayahan ito na ipinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. May footwork ito na kung saan ginagamit din niya ang ring. Ngayon, comparison tayo. Unahin natin sa karanasan. Kung sa karanasan tayo, 50-50 po sila. Bakit? Dahil matatawag na natin na isang veteranong boksingero, si Tiyudsak Sinam. Mayroon na itong 36 total fights sa professional boxing. Samantala ang ating kababayan, may apat na laban pa po lamang. May 4 fights pa po lamang ito dito sa professional boxing, pero bawi sa kanyang background bilang isang Olympian. So 50-50 para sa akin yan. Sa height and disadvantage, hindi piho. Dahil maaaring mas matangkad si Yummer Marcial dito. Southpaw kontra Orthodox, na kung saan po, mga kaibigan, delikado sa untugan. At sa edad naman, pareho na sa prime, ang dalawang boksingero, parehong 28 anyos ang edad. Sa activity, bagamat inactive ang status ni Yummer Marcial sa professional boxing at aktibong-aktibo si Tiyudsak Sinam, hindi naman po ganun kalala. Kasi sa professional fights lang naman, inactive si Marcial, pero lumalaban or aktibong-aktibo ito pagdating po sa mga amateur fights. So, dadako na tayo sa kanilang skills. Parehong boxer puncher, parehong volume puncher. Mga kaibigan, dahil parehong boxer puncher, parehong volume puncher, parehong may power, 50-50 sila dito sa skills. So sa magkatuwid sa pangkalahatan natin dyan, mga kaibigan, 50-50. Okay, nandun na tayo. Mas matangkad, mas mahabang galamay ni Yummer Marcial. Pero tandaan natin na si Tiyudsak Sinam, hindi na bago para sa kanya ang mapapalaban sa mas matangkad ikumpara sa kanya. Kaya 50-50 po, mga kaibigan. Kuya Dong Sports, di ba lamang sa knockout ratio si Tiyudsak Sinam? Oo, 82.61% ang kanyang knockout ratio. Samantalang si Kabayan ay mayroon lamang 50% knockout ratio. Pero para sa akin, hindi yan magkakalayo. Dahil sa mga laban ni Marcial, kasi mga kaibigan, kitang-kita naman natin na mataas din po talaga ang kanyang knockout ratio, lalo na yung kanyang kaliwang kamay. Talagang madidiin kung bumabato na suntok itong si Yummer Marcial. At kung tutuusin, may mga advantages pa nga si Marcial. Height and disadvantage. At siyempre sa dako na pagdadausan ng laban po, mga kaibigan, advantage yan ni Kabayan. Kung saan, alam mo na ang ibig kong sabihin. Malimit yan na nangyayari pag ikaw dayo. Okay, dahil para sa akin 50-50 ang kanilang comparison. So, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko dyan, Yummer Marcial by technical knockout sa ika-6 na round. Yun ang pinakamatagal. Kung sakaling mauwi naman sa puntusan or mauwi sa mga hurado ang laban, para sa akin, Yummer Marcial pa rin by split decision or unanimous decision. Pero dyan, kung mauwi sa puntusan, may laban ang Thai fighter. Volume puncher ito. At dahil sa 50-50 ang ating comparison, hindi ka gulat-gulat kung sakaling manalo si Tiyudsak Sinam by knockout gamit ang kanyang power, karanasan sa professional fights, yung kanyang skills. Pagka nawi naman sa puntusan, ganun din. May tsansa pa rin itong si Tiyudsak Sinam na kung saan hindi ka gulat-gulat na manalo yan sa puntusan dahil volume puncher ito at may power, pwede niya may domina ang buong laban. At
Sa panig naman, ito Sinam, kung gusto talaga niyang talunin si Marcial, dapat mapabagsak man niya ito or may knockout para makapiyo sa panalo. Or kung hindi man niya sakaling magawang may knockout si Marcial dahil matibay din itong ating kababayan, dapat magtrabaho ng husto ang Thai fighter dahil dayo siya. Dapat niyang kumbinsihin ang mga hurado na siya ang papaboran sa panalo. Na sa tingin ko mga kaibigan, malaking pagsubok ito sa panig ni Yomer Marcial. Bagamat maganda na ang background ni Yomer Marcial, pero tandaan natin na veterano din itong kanyang makakalaban at napakataas din ng knockout ratio. Sa tingin ko makapagbibigay ito ng magandang laban kay Marcial. Oo, makapagbibigay ito ng magandang laban. Na kung saan para sa akin, Marcial by knockout talaga or technical knockout. Para maganda yung ni Marcial dyan mga kaibigan. Kasi itong si Marcial, 28 years old na. Tapos hindi pa ito napapalaban ng 10 rounds. Wala pa itong mga laban na nakasunggit siya ng mga regional title. Kaya masasabi kong dapat talaga i-knockout ito ni Marcial para impresibo ang kanyang pagbabalik dito sa professional boxing. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Sports Page. Maraming salamat po.